So ayan guys, naglalagay na kami ng rebonding set. So pinag-shampoo ko muna ating client dito para talagang tumalab ang rebond natin sa kanya. So mano-mano ko lang po nilagay yan guys para lahat actually malagyan. Ayan. Fast forward ko na nga po pala para hindi na po mahaba ang video natin at saka hindi na po maiwasan na po yung full storage. So ayan, kailangan po talaga ay mano-mano po talaga, hindi po biglaan ang paglagay. Strand by strand lang po siya. So, syempre, habang naglalagay tayo ng gamot, ay napapakwento pa tayo sa ating client dahil para libang-libangin natin siya, pang sa hindi siya mainip. Dahil ang ating client ay nagpakulay siya nung last month sa akin. Magto 2 months ng kanyang hair na nagpakulay sa akin. Tapos pinariban niya sa akin. Okay lang naman yun guys. Mas maganda nga po magriban ng may kulay kasi mas mabilis na po tumalab ang gamot ng ating client. Ang gamot nating client. Excuse me, sorry. Mas mabilis na palang tumalab ang rebonding set sa buhok ng ating client. Dahil siya ay nagpakulay na. Ayan guys. Maingay kasi sa amin, kaya minamadali ko na pong sabihin. Ayan. Nag-voice over lang po ako kasi hindi po marinig yung boses ko dyan sa loob ng video na yan. Kasi malayo po yung cellphone sa amin eh. Nung time na yan. Malayo po ang cellphone at nakatutok lang siya. Pero napakatahimik, di talaga maririnig. So ayan, kung nakikita nyo, nagpa-plancha na kami. Hindi ko na po pinakita nagbo-blower ako guys kasi masyado na pong mahaba. Ayan. Ganyan po pagpa-plancha guys ha. Dalawang plancha po dapat laging gagamitin natin. Tsaka dapat po manipis lang po ang kinukuha nating strand ng hair. Para sa ganun ay lahat po ay ma-plancha. Maiwasan po ang pagka-back job. Sa mga nagpapariban dyan, ayan, ganyan po ang gawin nyo. Kapag po kayo nagpapariban at wala pa pong 3 days, huwag nyo pong ililigo ng dagat. At saka, kahit po yan ay nag-isang buwan na, bawal po talaga maligo ng dagat kasi kung kayo ay rebonding, nakariban. Kasi, salt water po yun at pwede pong mag-cause ng dry ng inyong hair. Ayan. Pagka ganun po ay bawal po talaga iligo ng dagat yung mga naka-Brazilian tsaka naka-riban. Lalo na kung nakakulay ang buhok nyo, madadry po yan. Hindi na po natin pwede isisi sa ating hairstylish na na-dry ang ating hair. Tandaan nyo, once na kayo ay niriban at pinaganda ang hair nyo, nasa kamay nyo na po nakasalalay kung paano nyo to aalagaan. Kasi mag-a-advise naman po ang isang hairstylist sa inyo kung paano nyo po ito aalagaan at maintain nyo po ito para po hindi masira. So ito pong client kong ito, kaya po siya nagpariban dahil siya ay graduation po niya bukas. Ayan. Kaya nagpariban na siya ng bonggang-bongga. Pero actually ang buhok niya ay hindi naman po sobrang kulot. Kumbaga ang kanyang hair ay may pagka-wavy lang po. Pero bagsak ang kanyang buhok. Kaya kung nagpapariban siya ay mas lalo pong babagsak ang kanyang hair. Ayan. Nakikita niyo po guys, yan po ay hindi pa po napaplansya pero bagsak na. So ito na po siya ngayon. Mas maganda na. Ayan na po ang result ng ating rebond sa ating client. Ayan, ang ganda po ng kanyang hair color. Ayan na po. Ang kanya pong kinulay dati ay ash blonde. So, nung nagpariban po siya ay lumabas po ang tunay nitong kintab at ganda. So, ayan na po. Maraming salamat sa client ko. Ingat ka sa pag-uwi mo sa Mindanao. At God bless you sa'yo. More power sa'yo. Ang kintab. Pak na pak, di ba? Saan ka pa? Ang ganda ng hair natin ngayon. O, di ba? Napakakintab ng ating Brazilian treatment.